mga boss. Ito na ho ang Bitag Live na morning, the 25th of October. Una sa lahat, pinalabas po namin muna again yung teaser po ng part 2. Pero abangan nyo po, nakasentro na po ang ating investigasyon dyan sa ito'y One Sky Aluminum sa mga lokal na pamahalaan, partikular sa mayor, vice mayor at ang mga konsehal na sinuspinde ng ombudsman. Ito pong pinapalabas nating planta, another problem to na posible po pag may nagsampa ng kaso laban doon sa mayor at sa mga doon sa sangkot po sa planta na yan, pwede po sila again masuspinde. Pag ang bitag po nagtrabaho at nilapit po sa amin na mga magsasaka, kasalukuyan po mga magsasaka, inaayos na raw po ng plantang yan. Makikita niyo po yung mga tubig at hangin at yung mga salupain na yan, delikado, marami pong nasagasaan. Nasagasaan po pati yung sinasabing mga infrastruktura ng NIA, National Irrigation Administration, na pondo ng gobyerno galing sa buwis ng taong bayan at pagkatapos ginawa nilang parking lot yung pong mga sinasabing ito'y irrigation po ng National Irrigation Administration. Ginawang parking lot. Isinumbong po yan ang mga magsasaka. Kasalukuyan, inaamo-amo nila magsasaka. Okay lang. Pero hindi nyo pwedeng amu-amuhin ang National Irrigation Administration. Nag-imbestiga na po kami. Ganon din po ang DA, nagalit po yung Department of Agriculture kasi po yung sinasabi po nilang kanilang Municipal Agricultural Officer nang siyang nangangalaga po dapat sa kapakanan ng mga magsasaka. Iba po yung kapakanan sa karapatan. Yung welfare. Yan pong itsura ng plantang inarereklamo, bumugab-buga na maitim na usok, carcinogenic po yan. Yan pong inareklamo po sa amin, nag-i-expand po yung sinasabing planta sa surveillance mga boss. Ayan, matindi po ang pagbugas sa gabi. Pagsunog po ng mga aluminum na may carcinogenic po yan bago na extrude. May planta po riyan na hindi naman dapat itinayo kasi warehouse lang. Ngayon, malaking issue. In-interview po namin, bumisita po kami, nakakaintindi po ako ng planta. Pag pinag-usapan yung extruder, kabisado ko po yan. Tsaka yung smelting, yun po naging dahilan. Nag-expand po yung sinasabing One Sky Aluminum. Wala naman pong problema kung yan ay makakatulong sa ekonomiya ng sinasabing munisipyo as long as wala kayong nilabag at yung mga kinaukulan, partikular sa lokal na pamahalaan. Makinig kayo! Dito po sa San Simon, munisipyo ng San Simon, suspindido ang mayor ninyo, suspindido pati yung vice mayor, suspindido pati yung ilang mga konsehal ninyo, kaya acting mayor, konsehal din. Ang problema, in 6 months, titingnan po natin kung anong gagawin. So ngayon, mga boss, alam niyo po ba? O mabilisan, patikim lang po ito. Pwede niyo pong panoorin yung part 1 sa YouTube TV po namin. Kaysa naman, napalabas na po natin dito last week, mayroon pa pong part 2 and conclusion. Umabot na po sa Kapitolyo. Sa Pampanga Capitol, nagkaroon po ng public hearing kasama yung Vice Governor, si Lilia Pineda, at yung mga konseho, nakikita niyo dyan. Naging guest po ako. Ano po sa nangyari? Galit po ang yung Vice Governor sa nangyari kasi siya po yung nagpipreside ng sanggunian kung paano po kinagalitan po yung licensing officer. Ito ho, pagbubunyag ng San Simon BPLO Warehouse Manufacturing ang in-apply na business permit pero shortcut, nagalit po. Hindi raw umano, tinignan ng munisipyo yung waste disposal ng One Sky basta na lang binigyan ng business permit. Ang kinainit pa ng ulo ng gobernadora, ng Vice Governor, Vice Governor Lea Pineda, 200,000 lang ibinayad ng One Sky sa munisipyo para sa kanilang business permit. Annual na po yan. Minaliit niya po yan. Hindi raw po katumbas yan sa mga mamamatay doon sa cancer, yung pong sinasabi niya.
At hindi raw po kinonsulta ng munisipyo, yung Menro, Municipal Environment, Natural Resources Officer sa proseso ng pag-i-issue ng permit. Nandahil ho sa bitag na nilapitan ng magsasaka, nabulabog po ang buong Pampanga at nahihiya po sila. Hindi naman po kasalanan ng ibang ng Kapitolyo. Alam niyo po ba bakit? Nahihiya po siya kaya galit. Binigyan ng munisipyo ang One Sky. Ito pong narareklamo, pinakita po namin kanina. Binigyan. Sino pong binigyan? Ito pong kung gaano magbugas sa gabi ng mga usok na itim. Yan po yung kumpanya. Yan po yung walang waste disposal. Kaya galit po ang sa Kapitolyo. Kaya kami po sa bitag, inimbita. Nandoon po para magsalita. Okay, binigyan po ng permit ng munisipyo ang One Sky kahit na walang ibang dokumento. Nagkaroon lang ng affidavit of undertaking daw. Kaya ang ginawa nito, yung istilong yan, smelting sa gabi, abay, babaguhin ngayon ang Kapitolyo proseso sa pamamagitan ng bagong ordinansang ipapasa dahil ho sa mga magsasaka na lumapit po sa amin at nagpapasalamat si Vice Governor Lilia Pineda, kwento niya sa akin, maluha-luha pa, Ben, anak po ako dati na magsasaka, kaya nagagalit po ako rito, sabi ko, design here. Hindi ako anak na magsasaka. Pero naintindihan ko yung mga magsasaka. Gusto niyo mapanood kung paano magalit na halos na high blood. Kung paano kinagalitan yung licensing officer. Ako po'y nakaupo lang dyan para po magsalita kasi kami po ang dahilan kung bakit nandyan para mabalangkas yung sinasabing mga bagay na baguhin. Kasi tama nga naman po yung Vice Governor na kasalanan ng ilang munisipyo, buong Pampanga na dadawit. Ito po, pakinggan niyo po. Ito. Nasaan yung licensing officer ng San Simon? Alika, bakit nangyari yun na hindi naman melting aluminum melting yung nilagay, anong business license no Sky? Yun po sa warehousing po. Pero yung po mismong Kawanis Sky, may manufacturing po. Melting, aluminum melting siya. Opo. Hindi niyo ba tinignan ng waste nun pumupunta sa sakahan na magsasaka? Hindi niyo tinignan niya basta binigyan mo na lang siya ng business license. Mayroon po kasi kaming, yung pong system po kasi ng San Simon, computerized po. Pero sagutin mo yung tanong na, tinignan mo ba? Hindi yung system ang tinatanong ni nanay. Tinignan mo ba bago mo-issue yung license? Hindi. Ay, hindi po. Hindi. Gano'n lang tayo. Alam niyo, yung anong kinuha niya ni Sir Jong? Melting aluminum siya? Yun ang binigay mo? Yung pong sa business permit niya. Okay, business permit. Meron ba siyang ECC? Alam mo yun, nakaka-harm sa tao yun. May pollution yun, merong waste yun. Wala po. Bakit wala? Basta binigyan mo lang siya gano'n. Magkano binabayad niya sa license niya? Magkano binayad niya for 1 year? Ano po? More than 200,000. 200,000 ang pinipirwisyo niya kung barangay? Ano ba yun? Anong ginagawa ng metro mo? Anong ginagawa ng MPDC mo? Anong ginagawa ng ibang department head? To correct yung ganyang negosyo. Nung pong hearing, na-discover po namin, doon sa proseso nila sa San Simon, hindi po nila involve ang Menro sa proseso. Na wherein truth and impact dapat involved. Di ba? Hindi kasama ang Menro sa proseso ninyo ng lisensya, di ba? Hindi po kasama. Hindi kasama. Hindi nila kasama. Hindi kasama. Alam niyo naman na yung negosyo na yon nakakasakit ng tao, masyadong delikado yung negosyo na yon. Ikaw na licensing officer, alam mo ba yon? Hindi. Basta binigyan mo na lang siya. Hindi kumpleto yung papers mo. Basta yung isuan mo para kunin mo yung 200,000 a year. Hindi mo naman alam kung ilan ang nangangamatay sa waste nila. Hindi mo na inisip yun. Basta binigyan mo lang. Opo, kasi po, ma'am, may undertaking po kaya hindi po rin nagawa yun. Undertaking mo for 6 months, tapos namamatay na yung mga tao. Undertaking sila na okay na sa kanila. Kaya yun ang babaguhin natin. Di ba? Babaguhin natin sa ordinansang yan. Nakita ko po, high blood na po yung Vice Governor. Si Vice Governor Lilia Pineda, high blood po sa nangyayari. Sino ba naman hindi? Magagalit po. Kaya yung pasensya na po, Vice Governor, nanay, kami, trabaho lang to. Dapat lang naman kagalitan ninyo yung kapareho ng mga ganyan, mga, naku, Sus Maria Josep. Kung ako lang naging...
Sa bagay, parehong estilo namin. Ito pa, tinawag niya po yung lokal na pamahalaan. Atensyon, ang lokal na pamahalaan ng San Simon, kasi sa kanya, nasisira daw yung imahe ng buong probinsya. Nadadamay lahat. Tama nga naman. Hindi po namin layunin na ang sa amin po kasi, nilabas po namin dahil para may sagradong baka. Sino yon? Yung One Sky Aluminum. Ngayon, ang gusto po ni Vice Governor, okay yung mga investors para makatulong sa mga tao, dagdag trabaho, mismong doon po sa sinasabing probinsya, pero importanteng hindi lumalabag sa batas. Binigyan mo ng permit, pero masyado raw pabaya. Kaya yung mayor, naku, sabi niya, kayo mga mayor dyan, pinangaralan, pasensya na, buong mayor ata dito, maging matapang kayo. Sa mga tao ninyo, bumuo kayo ng task force, sabi ho ng Vice Governor, di ba ako? Gusto niyo po ba makita kung paano niya sabunin? At saka pag-aralan yung acting mayor, tuwirin mo ang pagkakamali ng suspendidong mayor, si Ponsalan. Pagsabihan mo yung licensing officer mo at Menro. Pag hindi nag-comply, sabi niya nga, kumpiskahin daw. Kumpiskahin. Anyway, mas maganda. Panoorin. Kayong mga sa local officials, mayors, sa Muniang Bayan, licensing officers, kayo lahat na bumubuo per municipality. Siguro kayo Kapampangan din. Kapampangan din kayo. Pag nasira yung probinsya natin, sira tayo lahat. Gusto namin ng investor Gusto natin ng investor para makatrabaho yung mga tao natin. Pero kung ganyan naman, mismo lumalabas ang mismo mga opisyalis ng munisipyo, ano naman ang gagawin natin? Pinaubaya namin sa inyo yan. Local government code, kayo talaga ang in charge, kayong may kasalanan, kayo lahat ang umahawak ng papeles nila. Hindi yung bibigyan mo na, wala pa siyang isisi, wala pa siyang requirements, wala pa lahat na sinusunod sa batas. Masyadong pabaya. Kayo mismo ang unang tinatamahan. Pero paano naman ang buong probinsyang Kapampangan? Paano naman kami? Kayong mga mayors, maging matapang kayo, lalo na sa mga MPDC nyo, engineer nyo, licensing officer nyo, salidad nyo. Gumawa kayo ng task force. Tingnan nyo lahat, imayan nyo yung mga business license. Kung yung ba, talaga ba yun ang in-apply niya? Ano na buwan kang OIC na mayor? Lahat ng balak mo, tituwid mo. Ha? Tituwid mo. Opo na. Tituwid mo. Pagsabihan mo yung licensing officer mo, saka yung menu mo. Opo na. Pag hindi na pag-comply ang Sky na yan, wala siyang isisi. Mali yung kanyang diniklara. Cancel mo na yan all the way. Hindi mo na siya, huwag mo na tanggapin dito sa Pampanga. Parang familia. Ituwid mo! Ituwid mo! Ituwid mo! Ayusin mo! Sus Mariosep, yan ang sinasabing mga opisyal na talagang totoo. Alam niyo po mga boss, ako'y mananawagan sa DILG o Secretary Ben Harabalos na nanonood ka ba? Panoorin mo to para balangkasin ng Kongreso yung kapangyarihan ng DILG, yung mga mayor na inaabuso ang kapangyarihan pag munisipyo. Yung mga municipal agricultural officer naging taksil. Lalo-lalo na pag sa munisipyo where agricultural profile yung sinasabing munisipyo. Dapat tinitingnan yung kapakanan at karapatan ng mga magsasaka muna. Huwag niyong gagamitin yung lalo-lalo na kayong mga Department of Agriculture. Sana nanonood sa atin Department of Agriculture at sana nanonood din si Ben Harabalos at sana nanonood yung buong Kongreso. Siguro balangkasin, ayusin yung sinasabing devolution or dinidevolve yung mga lokal na mga municipal agricultural officer nakikipagsabwatan, nagiging taksil sa mga magsasaka dahil Diyos na nila ang mayor. Kaya yung sinasabing One Sky, yung infrastruktura, pati yung mga NIA, yung National Irrigation, nasira. O ano pa nangyari? Pati yung sa Department of Agrarian Reform, dapat malaman yan kung ilan na ang mga lupaing na-convert from agriculture to sinasabing industrial. Yung DNR na medyo sinagasaan din. Maraming paglabag, yung DA.
naghihimutok yung sinasabi. Hindi na namin tao yan eh. Tao na ni Mayor yan. Ginagamit na, wini-weaponize na, ginagawang sandata na parang ngayon yung Municipal Agriculture. Kung kayo, ikaw, makinig ka sa amin, makinig ka sa akin kung sino ka mang Municipal Agricultural Officer ng San Simon. Makinig ka. Lalo na inyong Facebook page, ang dami nyo kunyari, nakikipag-ugnayan kayo sa mga magsasaka. Taksil kayo, traidor kayo eh. Bakit? Kunyari, nakikipag-ugnayan kayo sa magsasaka, pero bantay salakay kayo, kakapal na mukha ninyo. Eto po, nagsalita na po ako. Panoorin. Ito sa investigation namin sa San Simon. Gusto namin tingnan ang dahilan ng problema na hindi nyo nakikita. Galit ang Department of Agriculture Regional Office doon sa sinasabing excess and the abuse committed by your MAO, Municipal Agricultural Officer. I think siguro yung si MAO masyadong na-weaponize, nagagamit ng mayor ninyo, yung nasuspinde. Nasagasaan dito yung NIA, nasagasaan yung DAR, nasagasaan yung DNR, nasagasaan yung DA. Ang daming national office na nasagasaan. Ang sa akin dito, nakita namin, based on the investigation, na hindi nagre-report yung inyong MAO, Municipal Agricultural Officer. Ang Diyos niya ata, si Mayor na eh. So now, there's something wrong here. Magkakaroon ng connivance dito eh. So ano nangyari? Na-shortcut. Hindi pinaalam doon sa regional office. Hindi na malaman ng agriculture kung kanino na accountable itong si MAO. Sa kay Mayor na ba? Nasa DILG na ba siya? Or nasa DA pa siya? O nasa DAR siya? Or ito pa, pati yung DNR, yung EMB, lahat ng yan na shortcut ninyo. Siguro para sa labis ng pang-aapi sa mga magsasaka. Niwala man lang ginawa ang inyong mayor o ang inyong Municipal Agricultural Officer magkaroon ng public consultation doon sa itatayong One Sky. Niwala man lang akong nakita na sinasabing letter of no objection from the barangay. Na yung mga magsasaka says, hindi kami mag-o-object. Wala yun. So, naging taksil ang inyong MAO. Naging traidor na dapat siyang pangalagaan mga magsasaka. Ito ang dahilan ng problema. Unti-unti niya nararamdaman. Kasi ang pakiramdam ng Municipal Agricultural Officer, tumalima sa kanyang trabaho, naging taksil doon sa mga magsasaka na dapat pangalagaan ng kapakanan at karapatan. Magkaiba po yan, kapakanan at karapatan ng magsasaka. Binenta doon sa Chino, doon sa malaking investors. Pinilit sila. Takot doon sa mayor. Sino ba yung mayor ninyo dyan? Siga ba yan? Tinanong ko nga, siga ka raw. Gusto niyo mapakinig? Takot kayo sa mayor ninyo? Siga. Maraming goons? Bakit? Gumaganyan ba yan? Pakialam ko. Ano ng mayor ninyo dyan? Suspindido na nga eh. Ngayon, mga boss, kaya kayo sa One Sky, kinig kayo Alam ko, tinutuwid nyo na. Pero, di pa tayo tapos. Di pa tayo tapos. Iusin nyo to. Di pa tayo tapos. Part 2, mapapanood nyo. Conclusion, mapapanood nyo. Ginawa na po natin. Ano pong dapat mangyari dito? Pag nanonood po kayo sa Bitag, hindi po kami palabas. Kabahagi po kami sa solusyon ng problema kapag nakita po ng pag-iimbestiga na may panlalabis, may pang-aabuso, may panloloko. Ang Bitag po kasi kontra pang-aabuso at kontra panloloko. Lalo-lalo na doon sa mga taksil, sa kanilang mga traidor, sa kanilang mga trabaho. Nahihiya na ba kayo? Ang kapal pa rin na mga mukha nyo. Mamaya, pagkatapos ito, natatandaan nyo ba yung propesora na ina ko? Propesora na ina ko, durugista raw. Nilooban, inaresto, pinakulong. Okay, sabi po ng anak. May update na po rito mga boss, mamaya ng konti. Sinibak na po ng PNP chief yung 7 pulis na pinalabas. Mamaya, papalabas po natin mamaya ng konti to. Magpo-commercial lang po muna tayo. Abangan nyo po to, Sinibak ni PNP chief Acorda yung 7 pulis sa Imus Cavite na nanloob sa tahanan ng isang propesora. Hanggang sa ngayon, hanggang nagbo-broadcast tayo, papatay-patay yung mga nasa PAO at saka piskalya. Binasura na nga dahil hanggang ngayon nakakulong pa rin
Ayon sa anak ng propesora na nagreklamo sa bitag, natatakot sila sa paglabas ng kanilang ina na lalabas daw ngayong araw na dismiss na, bagamat dismiss na sa trabaho, etong mga lukulukong mga pulis sa Imos, makinig kayo kung sino kayong pito. May warning ako sa inyo. Wala na kayong pulis na, hindi na kayo pulis. Tabla-tabla na tayo, basagan tayo ng mukha kung gusto ninyo. Ayaw na ayaw ko, nagbabantay. Binibisita ba naman sa kulungan ang kanilang ina? Parang tinatakot, ganon, susunduin ko. Pakinggan nyo ako, Lumapit kayo sa, sisikuhin ko kayo, Ngayon na hindi na kayo pulis. Tigilan nyo. Kahapon, nasa tanggapan po namin. Nakatanggap siya ng tawag habang kasi, na yun daw po yung kanyang ina, ilalabas na. Ay, salamat naman, Kumusta ba kayo mga piskal? May mga, ba kayo, problema sa baka meron kayong, medyo, pa-opera nyo na yan kung medyo nahihirapan kayo, sobrang bigat na mga bombolyos ninyo. Ang bagal nyo. Kahapon daw, ng Lunes daw, naglabas na ng decision ng Regional Trial Court Branch 22 ng Imos, Cavite. Dismiss na ang kasong paglabag sa Republic Act 9165, Section 5, laban sa dito po, doon sa laban sa propesora. Sa desisyong permado ni Judge Leia Lavore, inutusan ng Chief of Police ng Imos Cavite i-release at pakawalan ng propesora. Ang problema, nakikipagsubukan nata ito mga sinibak na mga pulis, tinatakot, kasi pwedeng gumante. Mukhang magbabiyahe ata ako ngayon, papuntang Imos. Gusto ko makita kayo mga lumapit nga kayo. Sige nga, subukan nyo. Siga kayo Hindi na kayo mga pulis. Pantay-pantay na tayo. Kamali kayo lumapit sa akin. Hindi ako mag-aatubiling. Abangan nyo to. Pagkatapos nito, papalabas namin. And then, anong action gagawin namin? Mensahe ko doon sa mga 7 pulis or 6 doon, isa doon, hindi kasi nakasama, na sinibak na. Nagbabanta kayo? Nagbabanta kayo? Makikipagsubukan kayo? Ngayon, kung nakikinig po ng buong PNP, katuwang niyo po ako, pero ayoko po nang sinasabi ng itong mga iba, dismiss na kayo, nagsisiga-sigaan pa kayo, sapatusin ko yung mga mukha, kiss-kiss ko yung mga mukha niyo sa lupa Makikita niyo kung sino itong mga kawatan na ito na patay gutom Relax Pag medyo may taas kayo ng blood pressure, i-mute nyo na lang. Sadya namin ipapalabas ulito dahil ito po, yung propesorang ina nang lumapit po sa amin, di durugista. Hindi siya durugista, sabi ng anak. Propesora, matanda po to. Nilooban, inaresto, pinakulong. Paano nangyari to? Ang siste, hanggang nakakulong pero nagbigay na ng release order yung judge. Medyo hindi pa, siguro kailangan kong sunduin dito. Binibisita raw ng mga dinismiss na mga pulis na nanloob, dinismiss na Chief PNP, itong pulis na to, 7 pulis na to, na nanloob sa tahanan ng propesora. Mapapanood nyo to mapapanood nyo. At kayong 7 mga pulis, sino man kayong potok sa buho kayo, hindi na kayo pulis. Kaya wala na kayong uniforme. Gusto nyo basagan ng mukha? Niloloko nyo ba? Tinatakot nyo dahil walang kalaban-laban? Mapuputukan kayo ng kilay kung akong katapat ninyo kasi hindi po pwedeng siga-siga. Hindi na kayo pulis. Kahit na pulis kayo, kung mali kayo. Tulad ng ginawa nyo, pulis pa kayo. Tige, panoorin nyo to. Panoorin. Nakikita nyo sa video na to, kine-question po natin. Sinisipa po nito mga pulis na to na walang barangay, sila lang nakapalibot. Wala pong search warrant, wala pong barangay man lang titingin. Ito po yung sinasabing malaking kapalpakan. Yung mga pulis ngayon na mukhang magnanakaw. Alam ba ng city prosecutor to? Wala pong search warrant, wala pong korte, inisyo ang korte, wala pong binigay ang hukuman, pumasok po sila. Legal po ba yan, ma'am, o illegal? Illegal po ito. Alright, so therefore illegal. Paano natin, ma'am, ina-arrestuhin yung tao na wala kang basis for the arrest? So lahat po yan, questionable. Bakit po nakapiit sa piitan? Bakit nasampahan nyo ng kaso? Wala naman kayong ebidensya dahil in the first place, illegal na yung ginawa dahil walang warrant of arrest. Nakapiit dyan. On what grounds? Ako po si Jose Cawile. Lumalapit po sa inyo Mr. Ben Tulfo dahil po sa aking pinost sa Facebook na nag-viral dahil po sa panloloob sa aking ina
na 67 years old na dati pong propesora. August 2, alauna ng tanghali, biglang may isang lalaking dumating na una na tinadyakan ng pintuan at nasundan ng maraming mga kasama niya. At pilit binubuksan ng pintuan, yung isa ay kumuha pa ng tubo at pinaghahataw ang lock para mas mabilis nilang mabuksan. Tapos nung nakapasok na sila, kinuha pa nila yung mga gamit, hindi pa sila nakontento. Kahit na pilit na sumisigaw na yung nanay ko ng tulong. At pinagbantaan pa nila na, manahimik ka, yung bunganga mo, papatayin kita. Papatayin kita, tigil mo bunganga mo. Sinabi pa yon ng isang polis. Binitbit pa nila yung nanay ko. Tapos, kinasuhan nila ng selling and possession of drugs. Ito pong mga Imus police na sangkot sa pagnanakaw sa ina ko ay kasalukuyan pa rin pong nakalaya at pagala-gala. Natanggal lang po sila sa kanilang mga serbisyo. Subalit ang aking ina po ay 1 linggo na pong naghihimas ng rehas. Hindi na sila naawa sa matanda, 67 years old, kaya nilang gawin yon. Wala ba silang nanay para ganunin nila? Pag naaalala ko yung sigaw ng mami ko, nagigigil ako eh. Wala akong nagawa, malayo ako eh. Ang layo ko doon sa araw na yun. Yung gigil ko, wala akong magawa para ipagtanggol yung nanay ko. Takot kami sa seguridad namin, pero hindi namin kayo tatantanan. Sisiguraduhin namin mabubulok lahat kayo sa bilangguan. Una sa lahat mga boss, pag ang bitag po pumasok, alam po namin ang pinapasukan po namin. Kabisado po namin ang mga drug operations. Matagal na po kami kasama lagi sa mga PDEA, drug raids. Kasama po yung mga police, pagkuha po sa fiscal, ng lahat ng bagay na yan. Preparations ng search warrant. Una sa lahat, ang isang kaso, kapag trinabaho under surveillance, may prior knowledge about the subject, ano man yang nasa subject na yan, patutunayan po na mga mag-ooperate, itong mga operatibang police na mag-ooperate, kukuha muna ng mission order sa itaas nila. Anong mission order? Ito ay utos. Ipinakikita lahat kung paano isasagawa yung operations. Bago lahat, either kukuha ka muna ng search warrant sa korte. Ngayon, kung yan ay by bust, hindi po pwedeng pumasok sa loob ng bahay. Pag pumasok ka na sa loob ng bahay, search warrant na po yan, ibang usapan na, may court order na po yan. Hindi po pwedeng lumusob sa loob ng pamamahay na walang search warrant o mission order man lang sa loob ng presinto. Alamin niyo po ito mga boss, nakikita niyo sa video na to. Kine-question po natin. Sinisipa po nito mga pulis na to na walang barangay, sila lang nakapalibot. Yung mga pulis po yan ngayon nakikita niyo ganyan po yung mga ayos. Niwala man lang pulis in uniform na nakapaligid sa labas man lang habang itong mga operatiba ginagawa po yung kanilang operations. Ito po yung sinasabing malaking kapalpakan. Let us educate itong mga na mga pulis ng Imos. Ngayon, ang anak po on the line si Jose Kawile. Tatanong ko muna sa iyo, dahil ito ngayon, iniimbestigahan na, papasok na kami. Yung bang inaresto ang nanay mo, nagpakita sila ng search warrant? Mr. Ben, actually po, ako, basically sa sarili ko, wala akong personal knowledge. Nagkaroon po ako ng personal knowledge in this matter because of the CCTV footage. Doon lang talaga ako nagbe-base, Mr. Ben Tulfo. Nakita ko pagkatapos nito, binitbit lang ang nanay mo casually, hindi po pinusasan. If he was saying you are now under arrest or binitbit casually, ang nanay mo nagsisigaw, may dumating ba na barangay officials, meron bang mga piskal or kasama sa DOJ para tingnan na above board and proper yung sinasabing pagpasok or raid na ginawa? Parang wala naman po. Kasi kung meron, edi dapat may sila na yung umawat kung meron doon nung dumating sila. Kasi makikita po sa CCTV footage, bigla na lang pong umakyat yung yerong nakaharang po doon sa bakod, umakyat po yung isang police na armed ng pistol. I'm not sure kung ano pong caliber ang hawak niya, pero kita po sa CCTV footage na armada po siya ng pistola. Nabisita mo ba ang ina mo sa kulungan? Mr. Ben, actually for security purposes,
Kasi kung nagawa po nila yon sa mother ko, kaya rin nilang gawin sa akin yun. Alright, sige, I can see kung paano... Pero nakarating po ako doon sa police station, once lang po. And then hindi po nila alam na ako yung mismong bumisita sa mother ko. I did something na way para makita ko yung mother ko. Kasi syempre, gusto ko po makita yung safety niya kung okay po ba siya sa loob. Pero parang nakita ko medyo nahihirapan siya at hindi kasi siya sanay sa ganong klaseng pamumuhay. Nakapag-usap ba kayo ng mother mo man lang face-to-face and saying, ma, kumusta po kayo? Or tumingin ka lang sa labas pero hindi ka ngayon nag-uusap ng nanay mo? Ang ginawa ko po kagad nung binisita ko yung mother ko, tumayo lang ako sa harapan niya and then parang, parang tulala siya. Hindi ko alam kung... Okay. Nung tumayo ka sa harapan ng mother mo, sandali, na-acknowledge ba ng nanay mo, ikaw yung anak niyang tumatayo roon, pero hindi alam ng mother mo na sumilip ka? Parang hindi siya nagsasalita. Kasi parang, alam ba ng mother mo na sumisilip ka? Ikaw yung anak niya, sinisilip mo siya, nagtahimik lang kayo, natatakot kasi gusto ko... Face-to-face po kami ng mother ko. Nakapag-usap ba kayo ng mother mo? Hindi po kami nag-usap noon. Yung lawyer lang po nadala ko. So, lawyer lang. Anong sinasabi ng lawyer na dala mo? During that time po, tinanong lang ng lawyer po kung na-file na po ba yung case ko na inquest na sa that time at kung anong klase po yung kaso na isinampa. Actually, kahit yung lawyer ko that time is takot din po siya. Okay, sige, ganito. The lawyer should know kung nalabag yung kanyang karapatan. The lawyer should know kung tama ba yung proseso. The lawyer should find out exactly kung paano ba siya inaresto. The lawyer should have access and talk to your mother and ask all those questions, gathering everything. Ang lawyer mo pala ay takot. Anong klaseng lawyer yan? On the phone, si Captain Michelle Bastawang. Ma'am, ano po ang kaso nitong nangyari po, nakita sa viral video, dito po sa ginawang raid ba to, bypass ba to, pagpasok ng ating mga pulis dito po sa drug enforcement man yan, yung pong sinasabing SDEU ng Imus Cavite Police sa bahay ni Rebecca Kawili. Meron po bang search warrant na presenta itong SDEU ng Imus Cavite Police sa bahay ni Rebecca? Yes, sir. Wala po itong search warrant. Okay. Ma'am, meron po bang mission order na nanggagaling po sa pinaka-hepe, Chief of Police, itong naganap na sinasabing operation? Yes, sir. Meron po ito, sir, PDEA coordination po. PDEA coordination. Do you have a PDEA operatives kasama during the operations? During operation po, wala po silang... Okay, so therefore walang coordination sa PDEA, wala pong search warrant, wala pong korte, inisyo ang korte paglusob po sa pamamahay ng subject po ng mga taga-SDEU natin. So pag walang search warrant, wala pong binigayang hukuman, pumasok po sila. Legal po ba yan, ma'am, o illegal? Illegal po ito. Alright, so therefore illegal. So paano po nabitbit itong suspect binitbit, tapos walang search warrant? So, binasahan po ba siya ng Miranda rights? Yes, sir. Paano siya binasahan ng Miranda rights sa anong dahilan? Paano natin, ma'am, ina-arrestuhin yung tao na wala kang basis for the arrest? So, lahat po yan, questionable. Bakit po nakapiit sa piitan etong subject ninyo na wala lahat? At understanding, ma'am, nirelieve daw ata ng provincial director ninyo dahil hindi po tamang ginawa. Tama? Narelieve lahat yung mga involved dito sa operations na to. Tama, ma'am? Opo. Lahat po ng personnel po, sir, na involved po ay may kaso na po na administratibo, gayon din po criminal po. Okay. Ano rin po sila kahapon, sir, ng criminal charges po, na robbery. Ang 8 po na personnel na involved po dun sa pangyayari. Therefore, ma'am, paano na inkwesto, anong ginamit ng piskal, batayan, to have a probable cause kung ang pagkuha ng material evidence, illegal search without a search warrant, at bakit nakapiit sa inyong piitan, illegal yung search ninyo, illegal yung mga material evidence, illegal lahat yung mga actions ninyo, bakit nakapiit yan sa inyong piitan ngayon? Sino yung piskal na magaling na nagbigay ng probable cause at bakit nabigyan siya? Bakit nasampahan nyo ng kaso na wala naman kayong ebidensya dahil in the first place, illegal na yung ginawa dahil walang warrant of arrest? Nakapiit dyan. On what grounds? Yes, sir.
po. Nakakulong po siya sa kaso nga drugs, sir. Drugs. So, paano yung nahuli ang drugs? Pumasok kayo ng illegal sa loob ng pamamahay ng tao na walang search warrant. So, illegal na po yung entry ninyo, hindi ba? Robbery, illegal entry, illegal break-in. Yung mga pulis ngayon na mukhang magnanakaw. Alam ba ng city prosecutor to? Or assistant city prosecutor to? Sa bahagi po naman, sir, ng PNP, sir, ng Cavite Police Provincial Office, ay hindi po ito tolerate po ang mga ganong bagay po na ginawa po ng mga kapulisan po. Tulad po ng nabanggit ko, sir, ongoing na po yung administrative and criminal charges po para sa mga pulis po. Kahapon po ay nasampahan na po sila ng kasong robbery po sa City Prosecutor's Office po. In the meantime, ma'am, kakausapin ko muna ngayon si Police Colonel Christopher Olaso ng Provincial Director ng Cavite. Sir, tanong ko lahat doon sa inyong Public Information Officer kay Captain Michelle Bastawang. Ang sa akin po, sir, ang laking inhustisya nakakulong ngayon yung isang ginang dyan na ang mga anak lumapit sa amin. Kung ang pagkakulong niya po ay wala pong, kumbaga, para sa akin, wala pong basis kasi una sa lahat, hindi po ata nagkaroon ng mission order on the part of the raiding team na ibinigay po na inalatag kung ano mga steps na gagawin po ng ating mga pulis. Yes, sir. With regards po sa operation na kanilang ginawa, ay sa una pong report na kanilang sinagmit dito sa ating provincial office is wala po tayong nakikitang butas. Subalit nang lumabas po itong CCTV video, ay malaki po ang magiging effect ito sa kanilang kasong isinampa. Dahil kitang-kita naman po natin yung mga pangyayari doon sa CCTV video. At kaya naman po nung napanood ko po ito agad, inalam ko po kung sino-sino ang mga police na involved during the time of operation na nakita sa CCTV. Na agad po natin silang inipon at nirelieve sa kanilang pwesto at ipinagpaalam ko sa aking regional director na si Brigadier General Carlito Casis ang aking mga gagawin para po disiplinahin ang ating mga pulis na ito at hindi na rin po sila makapag-operate pa na iba pang operasyon dito sa Cavite. Okay, sir, if I may just go straight to the point, paano naman po yung kanilang binitbit na umano'y suspect? Opo, sir. Magsiset po sila ng hearing para po bigyan naman po ng pansin itong kasong isinampa ng mga pulis laban dito sa ating ginang. Okay, sir. If I may just admit, siguro this is exactly what the Philippine National Police Chief, si General Corda, the Chief PNP, to which we believe, naniniwala po kami din sa pag-5-point focus agenda ng PNP, ano? Greater community engagement, operational, pati yung sinasabi natin pagdating sa mga, proper operations. So ito yung mga honest operations. Please do the best that you can to tell the fiscal immediately as an emergency release kung kinakailangan because illegal na po yung search, illegal ang paghuhuli. Therefore, why is she still out there suffering? Naghihimas na matatabang rehas, sir. Yun ang aking gustong sabihin, sir. Yung po, sir, ang mangyayari, sir. Kaya po nakikipag-ugnayan po kami simula kahapon sa fiscal para po maglalabas po sila ng pansamantalang resolusyon para po i-RFI muna yung kaso. Sige, sir. We will be coordinating with you and look forward to the immediate release of the kawawa naman, sir, allegedly the suspect or the victim here. Thank you so much, sir. We will update you, sir, about this matter. Jose, nakikinig ka ba? Yes, Mr. In the meantime, keep in touch. I will be in touch with you all the time. Pumasok na ang bitag, nakikipag-coordinate kami. Huwag ka matakot. Pag natakot ka, Sus Mariosep, lalo kang natatakot. Pinupuntahan po Sige, videohan mo, tawagan mo kami, tapos papalibutan natin yan, pati yung sinasabi, pati yung mga barangay dyan. I will talk to you. Huwag na natin pag-usapan muna. Silently, kami nang bahala sa iyo dyan, ha? Ang update po ay kasalukuyan nakikipag-ugnayan po ang bitag. Itong hashtag ipabitag mo. Agresibo po nakikipag-ugnayan ang hashtag ipabitag mo sa Public Attorney's Office of PAO para ma-file yung sinasabing motion for preliminary investigation. Nang mabuksan at balikan uli ang sinagawang operasyon ng mga pulis-tulisan, pulis ng IMOS,
upang maidaan po sa sinasabing tamang proseso at makalaya ang pobreng propesora sa tamang proseso. Nare-respeto po namin. Yun hong sinasabing sa Department of Justice na maaari sila po ay nagbase lamang doon sa report na hindi po nakita ang video. Kasalukuyan, nakapiit pa rin ang propesora sa tindi po ng kasong pagpaplanta. Sa illegal na sinasabing pagre-raid sa biktima dahil po rito sa kalokohan at medyo ako kini-question ko talaga. Ngayon, hindi na po ako magsasalita, respetuhin ko, at least alam nyo na ngayon. Bantayan po natin, mga boss, ang kilos at galaw dito po ng ating mga pulis sa komunidad. Hindi ko nilalahat, marami pong matitino. Bantayan po natin ang kasong ito. Mahalaga po yung sinasabing community engagement. Community engagement po natin sa barangay kahit saan. Kapag ang mga tao involved, na magiging vigilant po ang sino man, kapitbahay, sa harapan nyo, sa gilid, no? Kapag medyo may ganyang klaseng sinasabing mga operasyon, hindi po nakakalusot yan kahit saan. Kaya dapat yung community statement, engagement, mga bossing, napakahalaga. Bakit po? Ini-encourage po ng Chief of Police, nitong PNP Chief, si General Acorda, yung community engagement, nagpapasalamat po siya sa media na nalalaman itong kabugukan ng mga pulis. In fairness doon sa mga maraming matitino, hihiwalay po natin yung mga bugok na itlog. Tulad po nung sa kaso po nitong sa Imos na mga patay gutom. Matindi na po ako magsalita rito, hindi ko nilalait. Sino pa ang hindi maglalait yan? Ito, kausapin natin itong anak si Jose Cawile. Mr. Jose, kumusta ka na? Yes. Good morning, Mr. Ben Tulfo. Maraming salamat po sa nang-question ninyo. Ngayon po ay nandito po ako sa malayo po para at least po para sa aking seguridad po kasi Sinong sumusunod-sunod sa iyo? Kunahan mo ng plaka, ipaalam mo sa barangay and everything. Tawag ka lang sa amin. Kung saang lugar ka man, sabihin mo lang and make sure na alam namin para magkatimbrihan, hindi ka basta-basta nang susungkit nito mga kolokoy na to. Opo, i-inform ko rin po kayo and then hindi ko na siguro i-on air, sir. Wag mo na i-on the air. Ang ating pagkikipag-usap lamang ay pinakikita ko na tunay na tao ka, hindi kayo mga planted, anak ka ng propesora. Ayan, kasalukuyan. Wag na natin pag-usapan yung kaso. Ako, operational plan lang, yung proseso lamang. Pero pagdating doon sa kung anong gagawin nila, partikular yung sinasabing Public Attorney's Office, hayaan na natin. Okay? Opo. Okay ka na ba? Takot ka pa rin? Dahil po sa mga naririnig ko na sinasabi nyo, lumalakas po yung loob ko kasi alam ko po na nandyan po kayo na talagang tunay at hindi ako pababayaan at kakampi ko po kayo. At yung nagpapasalamat po ako sa mga tumutulong din sa akin. Marami ang tumutulong, marami nagsisimpatya, maraming naaawa. Hindi dahil kaawa-awa ka, mali yung ginawa ng mga pulis na yun. Opo, Mr. Ben. Okay. Yun po. Basta ang hawak ko lang po ay katotohanan po. Sige. Ayun ang pinakahawakan ko. Okay. Jose, magtiwala ka pa rin sa justice system natin. Tiwala ka pa rin sa malaki ating po law ang tiwala enforcer. ko sa justice system at sa ibang mga kawani ng PNP. Okay. Pinagkakatiwalaan ko po ang PNP dahil sila rin po ang tumutulong sa akin ngayon. Relax ka lang. Po. Okay? Usap tayo mamaya. Okay? Opo, Mr. Ben. Maraming salamat po. Lilinawin po natin, hindi na po kami makikialam sa proseso po kung paano tatakbo ng kaso. Lahat po ng hakbang na gagawin ng Public Attorney's Office, ganoon din po sa sinasabing sa Fiscal sa Prosecution's Office. Kung ano po mga technicalities doon, hindi na po namin i-discuss. Hahayaan na po natin kung paano gumulong yung sinasabing proseso na itatama. At inaasahan po natin, matapos po yung sinasabing motion, hakbang na gagawin po ng Public Attorney's Office, sa ilalim din po yan ng Department of Justice. Kung may nagkamali man dyan, sa ilalim din sa doon din, hindi agad na review ng sinasabing piskal. I'm not trying to shame you, piskal, whoever you are. Now, make it right. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Serbisyo, tulong, may tatak. Tatak, bitag, tulfo, bitag. Tatak, tulfo. Boss Ben Tulfo, ito po ang hashtag, ipabitag mo. Sinisiguro ko po, nagkakaintindihan po tayo rito mga bossing. Ano? Bakit? Sinisiguro ko maintindihan nyo. Una sa lahat, sinibak na po ito yung mga tulisan.
Pakita natin. Sinibak na po yung mga tulisan na magnanakaw, na patay gutom, na mga hindi na sila pulis. Ang tawag ko sana, patay gutom, tulisan, kilabot. Hindi karapat-dapat mga pulis to, mga iho de cabron, iho de puto. Di ba? Kutsinta. Kinig kayo, ano? Kayong mga pulis kayo, itong mga pinakikita natin mga mukha nila, bumibisita raw sa piitan, tinatakot pa rin yung magulang. Ako na ang susundo rito. Makikita natin, gusto kong gawin ninyo. Lumapit kayo. Mapuputokan kayo ng kilay, hindi ako nagbibiro. Hindi na kayo pulis. Ang tingin ko sa inyo, standby na lang. So, pag gumawa kayo ng hakbang, sigurado gumamit kayo ng pad dyan sa kung tatamaan kayo sa mga ninyo, sa mga balls ninyo. Lumayo kayo sa akin kasi pag tinamaan kayo, kita mo, nagdanakaw ng gulong, ano to? Tama ba yan? Bumitbit ng mga gamit, nagnakaw. Nakakahiya. Kaya sinibak na po sila. Sinibak na po sila ng Chief PNP. Naging balita po yan. Dito po nag-umpisa sa amin kung paano namin tinrabaho. Ngayon, ngayong araw, binabantayan po namin kasi pumunta po yung anak. Kahapon po, naghabang kami nagpa-public service, pumunta pa rin ang anak kahapon, 23, na hindi niya po alam na naglabas na pala ang ito'y Regional Trial Court, Branch 22 ng Imus, Cavite. Dismissed na ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 laban po dito sa propesora kasi basura na po yan. Ang problema, ano na po tayo ngayon? So, August 10, wala po kasing bail kaysa nagkaroon ho ng motion to dismiss. Talagang nakatikim ng sinasabing kalbaryong buhay yung tao. Kaya itong mga pulis na to, kung pwede ko lang sabihin, hahantingin ko kayo, tutuluyan ko kayo, hahantingin ko kayo. Sino pinagmamalaki nyo? Sige nga, sino mga hitman, sino ang mga sinasabi niyong mamamatay tao, itapat nyo sa amin. Di kami nagbibiro. Pag kumilos kami, numero. At numero kami. Nagpapahiwatig na ako, hindi na kayo pulis, wala na kayong uniforme. So ang mga mukha ninyo, pinag-aaralan namin isa-isa, alam na namin kung sino kayo, aalamin namin kung saan kayo nakatira, aalamin namin kung anong address ninyo, pati kung sino-sino mga pamilya ninyo, kung sino-sino mahal sa buhay ninyo, ninakaw ninyo, dinala ninyo yan, ipapakain ninyo sa inyong mga anak, ang kakapal na mukha ninyo, mga potok sa buhong, pendeho kayo. Eto ngayon, pinahihiya ko kayo. Bakit? Hindi na kayo pulis. Ngayon, susunduin namin. Aantayin na lang namin ang release order. Natatakot kasi yung nanay. Kasi binabantayan siya sa kulungan. So, pati ba naman pag-release ngayong araw? Babantaan ninyo? Ganon. Kinig kayo ha. Pag bitaga ng trabaho, baka maiput kayo sa inyo mga karsunsilyo. Itagaan nyo sa bato. Sige nga, magpapakita ako mamaya. May advance party pa. Isisecure namin ang lugar. Tingnan namin kung makakalapit kayo. Tingnan namin kung makakalapit kayo. Sundan nyo kami. Hanggang sa makarating kami sa lugar namin. Huwag kayo magkamali. Huwag kayo magkakamali. Iba ang bitag pag kumilos. Defensive kami. Hindi kami marunong umatras. Walang umaatras sa amin pag nasa tama.